Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryo Filipino. Nandito ako sa ilalim ng puno again ng African kasi parang mas maganda dito magba-vlog, no? Medyo malamig. At syempre, papunta na ako sa highway, no? Yan. So kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, wag naman sanang kalimutan na mag-like, mag-share and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkaroon tayo ng tinatawag na channels activity. Like pag-upload ng mga videos, pag-post sa ating mga community, at the same time pagkakakandak natin ng live streaming. Ha? Okay, sige. So, ano na naman itong gihirit ni Sara Duterte na kung saan ay, naku, tapos na ang 2025. Ang 700 million na pondo ni Sara Duterte, tanungin ko kayo mga kamunting tinig, may nakita ba tayo? May nakita ba tayo na progress? May nakita ba tayo na proyekto, okay, sa ginagawa ni Sara Duterte sa paggamit ng kanyang pondo? Kasi ang pondo na ibinigay kay Sara Duterte is 700 million, 730 million noong 2025. Ngayon na naman, mga kamunting tinig, humihirit na naman ngayon si Sara Duterte ng 733 million. Pero, ang tanong, ano bang proyekto ang nagawa ng Office of the Vice President? Yung talagang landmark na project na para naman masasabi natin na karapat dapat siyang tumanggap ng pondo mula po sa pera ng taong bayan. Kasi ako wala akong nakikita eh. O ewan ko sa inyo mga Duterte diehard supporters, meron ba kayong mga ma-enumerate na landmark projects from the Office of the Vice President na pinunduhan at ginastusan ng pondo noong 2025? Kasi 2026 sumihirit na naman si Sara Duterte ng 733 million. Yun naman ang kanyang ipopropose. Marami pong mga katanungan ang ating mga kababayan. Kahit nga yung mga kayo na mga DDS nagtatanong kayo, ano bang ginamitan ni Sara Duterte ng kanyang pondo? Ano ba ang naitulong ng Office of the Vice President para kahit papano ay tulungan ang ating Pangulong palaguin ang ekonomi ng bansa? Di kaya yung pondo na yan na galing sa pera ng taong bayan na pinamigay at ipinakatiwala sa Office of the Vice President ay yun din ang ginagamit ng ni Sara Duterte para sirain ng administration? Kasi marami pong mga tanong eh. Marami pong mga tanong na kailangan sagutin ni Sara. Ngayon pa nga lang, di ba, nagkaroon po siya ng blunder. Ngayon, ang ombudsman ay kahit nakapagduda ang ginawa ng ombudsman na talagang hindi naman pala nag-file ng kaso, kundi recommended lang na filean. So, ang ombudsman, sinabi na nag-file ang House of Representatives ng kaso or complaint mula po papunta ng ombudsman. So, kaya ako parang nagdududa din ako sa galaw ng Office of the Ombudsman. Alam naman natin na sa July 27 ay magre-retiro na itong si Martires, no, na appointee po ni Rodrigo Roa Duterte. Pero malinaw ayon po sa tagapagsalita ng House of Representatives ni ang Quad Committee ay ang Good Government and Public Accountability or Blue Ribbon Committee nag-recommend lang po for possible filing of the case. No, hindi po sila nag-complain. Pero balik tayo dito mga kamunting tinig sa 733 million na hinihingi ni Sara Duterte. Ano na naman kaya ang pagkakagamitan nito? Karapat-dapat ba na makatanggap ang opisina ni Sara Duterte ng pondo mula po sa kaban ng bayan kung hindi niya man lang kayang ipaliwanag? Kasi kahit na mga Duterte diehard supporters, nahihiya na mag-tackle about sa pondo na hinihingi ni Sara. Alam mo kung bakit? Noong 2025 wala naman siyang naipakita eh. Tsaka yung mga trabaho ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, sinasaklawan na ng Office of the Vice President. No, parang sila na yung gumagawa ng mga gawain ng iba't ibang ahensya ng gobyerno like DSWD, no? Nagkakaroon na po ng tinatawag na overlapping of deliverance ng mga tinatawag na public service.
So sa punto na ito, mga kamunting tinig, okay, karapat-dapat pa ba si Sara Duterte bigyan ng pondo? Siguro yung ibibigay na pondo lower pa sa 700 million. Ang importante lang talaga yung maswelduhan yung mga empleyado ng Office of the Vice President. Pero yung mga programa na yan, total, ginagamit naman ni Sara Duterte yung influence niya pansarili para sirain ang gobyerno, sirain ang ating mahal na Pangulo, para ano pa nabigyan ito ng pondo. Sana nga bawasan ito ng Committee on Appropriation para ibigay na lang yung mga pondo like for example, burial, educational, no? Dapat ang Office of the Vice President maghintay na lang hanggang matapos ang kanyang termino kasi gagawa siya ng mga burial distributions, aids, tapos mga educational assistance, pero nilalait naman ng administration. Hindi nilalait naman ng gobyerno. Tapos hingi ng pondo sa gobyerno. Okay? So hindi po karapat-dapat si Sara makareceive ng ganyang klaseng budget. Dapat bawasan pa yan. Hindi, kasi 2025 wala tayo nakikita Travel lang si travel lang ng travel, wala namang performance. Busy siya sa pagpapalago ng kanyang ilang satellite office. Na yung satellite office na yan ay hindi naman po yan talaga para magbigay ng serbisyo sa mga tao, kundi para po gamitin sa pangangampanya, pagpapalapad ng papel sa taong bayan kasi may ambisyon na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa taong 2028. Kaya po dapat tanggalan ito ng oportunidad para at least butuhin siya ng taong bayan kahit wala siyang assistance, educational assistance, kahit na wala siyang burial o kung ano-ano man. Diba? Diyan natin makikita na pag hindi mamudmod ang Office of the Vice President ng educational assistance, ng burial assistance, ipaubaya na natin yan sa Department of Education, Commission on Higher Education. Ipaubaya na natin yan sa Department of Social Welfare and Development. Ang dami pong mga ahensya ng gobyerno na ganun. Kasi pagbigyan mo si Sara Duterte ng pondo, tapos ilalaan niya sa burial assistance, ilalaan niya sa yun ay pagpapalakas ng kanyang political career. Yun ang pagpapalapad papel niya sa mga Pilipino. Pagpapalapad papel niya sa mga Pilipino, mamigay siya ng burial, mamigay siya ng assistance, ng food packs or whatsoever, livelihood, pero sisiraan ang gobyerno na yung kanyang ginagawa, hindi po ginagawa ng gobyernong Marcos. Yan ang strategy ni Sara Duterte. Kung talagang may balak siya na tumakbo sa pagkapangulo, pera niya na sarili, ang gastuhin niya. Dapat ipakita niya sa tao na pwede siyang mag-deliver ng service or public service without budget coming from the government pocket. Kasi, ang gagawin ni Sara Duterte kasi ganito, hihingi siya ng pondo, okay, sa Appropriation Committee, hingi siya ng pondo, okay, 733 million. And then, gagamitin ni Sara Duterte yan para mamudmod ng educational assistance, burial assistance, livelihood program at kung ano-ano pa. Pero habang pinapamudmod niya yung ganyang klaseng activity, pinapamukha niya kasi sa mga Pilipino na wala pong aksyon ang gobyerno para aksyonan yung mga inaaksyonan niya ngayon. Yan ang style ni Sara. Sabihin nila na, okay, sige, kaya nga kami nagkaroon ng burial assistance kasi kawawa yung ating mga kababayan. Kaya nga kami, ang programa namin mula po sa hiningi namin na pondo, educational assistance, dahil marami po mga bata gustong pumasok, pero wala po silang kakayahan. Yan, gagamitin ni Sara yan. Okay, magkaroon kami ng livelihood program out of our budget kasi hindi naman po ginagampanan ng gobyerno yung ganitong klase na mga activity. So yun ang gagawin ni Sara Duterte. Ipamali ni Sara Duterte ang gobyerno. Kapag makatanggap siya ng pondo na yan, which is bad, na hindi maganda talaga. Okay? So, okay sana kung mag-deliver ka lang ng services out of the budget na inapprove sa'yo, na hindi ka na maninira. Paano maninira ka pa? Parang sirain mo patuloy at parang ipapamukha mo pa na ang gobyerno ay hindi po ginagampanan yung mga tulong financial nyo sa mga Pilipino na tinutulungan nyo. Okay? So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino.
At nagsasabi, salamat po sa inyong pag-share, like, and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon tayo ng live streaming. Guys, nandito ako ngayon. Ang ganda ng aking mga bulaklak po. Yan, ang ganda ng aking mga bulaklak. At syempre nandito ako sa labas ng bahay. Galing ako sa ilalim ng mga palm oil. O, naglakad-lakad ako habang nag-live streaming para mayroon kayong mga bagong ambience na makikita. Mayroon kayong mga scenery na makikita na napaka-green. Okay? So, hanggang ganun lamang. Sana nga hindi na to bigyan ng pondo. Kumbaga unahin na lang po ng gobyerno ang pagbigay ng sweldo sa mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Bawasan pa dapat ang pondo na hiningi ni Sara Duterte para nang sa ganun ay malaman talaga natin kung halimbawa bubutuhin siya ng tao sa 2028 kung wala siyang ipamudmod na pera mula po sa kaban ng bayan na hindi man niya kayang ipaliwanag. Okay? So ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabi na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!